Gaano nga ba kalaki ang utang ng Russia sa Pilipinas? Paano kaya na ang pinakamalaki at makapangyarihang bansa ay nagkaroon ng pagkakautang sa ating bansa? At ang utang kaya na ito ay nabayaran na. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Isa sa itinuturing na pinakamalupit na revolusyon, ang Russian Revolution, na naganap noon sa Europa, sa panahon ng unang digmaang pangdaigdig. Kung kailan ibinasura ng Russia ang kanilang pamahalaang monarkiya, at pinalitan ng socialist form na pamahalaan, na naging dahilan ng mga sumunod pang revolusyon, at madugong civil war. Dahil sa matinding kahirapan, gutom, at pagkadismaya ng mga mamamayan sa kanilang pamahalaan, ay nangangailangan noon ang bansa ng isang matinding tulong. At talaga namang nakakagulat na sa pagkakataon na iyon, sa paghingi ng tulong ng Russia, ay tanging Pilipinas lamang ang tumugon. Sino ang mga White Russians? Nagsimula ang lahat noong mga 1900s sa Russia, panahon na hindi pa Russia ang tawag dito noon, kundi Russian Empire, noong ang mga namumuno ay mga Tsar. Pagdating ng 1921, namuno ang mga Red Russians, na mga tagapatnubay ng komunismo, at tinawag ito na Soviet Russia. Soviet, na nangangahulugang isang pangkat ng komunismo. Ayon sa History.com, matapos ang revolusyon sa Russia, na itaguyod ang Union of Soviet Socialist Republics, o USSR, o ang pinagsama-samang republika, sa ilalim ng komunismo, o ang USSR. Kabilang na dito, ang Lithuania, Kazakhstan, Armenia, Ukraine, at marami pang iba. Marahil ay hindi ka maniniwala, kung sasabihin ko sa'yo, na ang pinakamalaking bansa, sa buong mundo, na walang iba, kundi ang Russia. Dahil sa mga pagbabago, mula sa isang imperyo, hanggang komunismo, ay maraming mamamayan, ang hindi sumang-ayon, sa patakaran ng pamahalaan, kaya may mga bumukod, na tinawag, na White Russians. Subalit ang mga ito, ay hindi tinigilan, ng mga komunista. Kung hindi ipinapapatay, ay ikinukulong. Kaya ang mga natira, ay naglipat sa iba't ibang bansa, na malapit, sa USSR noon. Mga 1.2 milyong mga dayuhan, ang lumisan sa kanilang inang bayan, patungo sa dayuhang lupain, at isa na dito, ang China. Sa simula ang mga ito, ay nakasurvive, dahil ang iba ay may mga kaya, mga dating guro sa unibersidad, mga matagumpay na negosyante, opisyal ng gobyerno, at mga politiko noon. Ngunit nang dumating sila, sa dayuhang bansa, marami ang naging dukha, at marami ang nahirapang maghanap, ng bagong matitirahan. Ang mga pamilya, sa maliit na bahay, yung iba ay sama-sama sa iisang kwarto, at bukod doon, ang pagkain sa lugar, ay hindi nakasanayan, ng mga ito. Pagkaraan ng maraming linggo, at ilang buwan, mayroong mapapalad, na nakapagtaguyod, ng kabuhayan. Ngunit ang mga walang swerte, ay nanlimos sa kalsada, mga batang naging palaboy, mga kalalakihang pumasok, sa mahihirap na trabaho, at mga kababaihan, sa gabi naman ay napasok, sa hindi magandang pagkakakitaan. Maingay ang syudad, ng Shanghai at Suya, dahil sa mga dayuhan. May bilang, na sobra sa 100,000, halo-halong kultura, iba't ibang wika, maraming klase ng pagkain, ang nasaksihan, ng mga taga roon. Ngunit hindi dito nagtatapos, ang paglisan, ng White Russians. Dahil bagamat nakaligtas sila, sa bangis ng mga Rusong komunista, hindi ito ang masasabi, sa kamay, ng mga komunistang Chinese. Nang sumabog ang ikalawang digmaang pangdaigdig, ang paghihirap ng mga dayuhan sa China, ay mas lumala, lalo na, nang hinawakan ng mga komunista, sa pamumuno, ni Mao Zedong, ang bansa. Matapos ang Chinese Revolutions, noong 1949, ang pagbagsak ng China sa mga komunista, ay nagdulot ng pagkabahala, sa mga White Russians. Kaya nga sila lumisan sa Russia, ay dahil sa komunismo. Ngayon, ang bagong bayan ay bumagsak din, sa mga komunista. Masaklap na kapalaran, para sa mga nangangarap, ng kalayaan. Tila wala ng pag-asa, ang mga White Russians sa China, na matamo ang minimiting buhay, sa labas, ng komunista. Marami ang nabahala, sa kanilang kinabukasan. Kung hindi sila mapapatay, ay makukulong naman, ng habang buhay.
Ngunit sa tulong ng International Refugee Organization, ang mga dayuhan ay binigyan ng isang pagkakataon na kailanman ay hindi nila makakalimutan. Para din sa kaalaman ng lahat, na bagamat nagbigay ng mensahe ang samahan ng IRO sa maraming bansa upang tulungan ang mga White Russians, karamihan dito ay mga nasalanta ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Ngunit sa kabutihang palad, may isang bansa ang tumugon. Ito ay walang iba kundi ang bansang Pilipinas. Hindi perang pautang ang inalok, o sandata na panglaban, o kahit kagamitan na pang-araw-araw. Para sa mga namimiligrong White Russians, isang bagong buhay sa isla ng Tubabaw ang inalok ng mga Pilipino. Sa pamumuno ng dating Pangulo na si Elpidio R. Quirino, inihanda ang bagong pansamantalang tahanan ng mga White Russians sa bandang kanan ng Samar, ang United Nations Evacuation Center sa isla ng Tubabaw. Noong January 1949, pinagsikapan na gawing tahanan ang dating kampo ng militar para sa halos 6,000 na mga dayuhan. Kaya nung narinig ng mga Ruso ang magandang balita, ay agad nabuhayan ng kalooban ang mga ito. Walang duda, naluha ng kasiyahan ang kanilang naranasan sa bansang hindi nila alam, hindi pa nararating, ni hindi pa narinig. Ang pangarap ng mga ito ay sa wakas makakamit. Ganun pa man, hindi ito madali para sa mga dayuhan, sapagkat marami sa kanila ang nakapagtaguyod na ng kanilang nawasak na buhay mula nang sila ay dumating sa China, ilang dekada na ang nakalilipas. Mga negosyo, tahanan, eskwelahan sa mga kabataan na pinagsikapang itindig, ngunit ngayon ay lilisanin. Ano-ano pa man ang saloobin nito, wala silang pagpipilian, kundi buhay na malaya sa dayuhang bayan, o napipintong kamatayan. Ano ang nangyari sa mga White Russians? Bagamat ang bansang Pilipinas ay nakaranas ng malagim na pagbagsak ng ekonomiya dahil sa mga pananakop noong digmaan, ito ay nagmagandang loob na tulungan ang mga dayuhan. Noong 1949, nang dumating sakay ng barko ang unang pangkat. Kaiba sa kanilang nakagawian, ang isla ay nilinis at tinayuan ng mga pansamantalang tirahan, mga palikuran, at iba pang kinakailangan. Sa pangunguna ni Alfredi Eugenio, ang dating technical assistant sa Malacanang, sinalubong ang mga dayuhan ng mga manggagawa at mga tumulong sa isla upang maghain ng makakain, para panghimagas, painumin ng tubig, ang mga nauuhaw, at maglatag ng mahihigaan para sa mga pagod. 6,000 mga kalalakihan, kababaihan, matatanda, at kabataan. Nagtagal ng ilang taon ang mga White Russians sa isla ng Tubabaw, hanggang sa sila ay nabigyan ng permanenteng tahanan sa mga bansang France, Australia, at Estados Unidos. Buwan ng Disyembre, noong 1951, ang huling barko ng mga Ruso, paalis ng isla, ay nasaksihan ng mga residente roon. Ngunit hanggang ngayon, hindi nakakalimutan ng mga taga-Samar ang karanasan sa kanilang isla. Walang duda na hindi rin makakalimutan ng mga Russians ang kagandahang loob na inalok minsan ng mga Pilipino. Kaya kung sasagutin ang tanong na kung magkano ang utang ng mga Ruso sa Pilipinas, ito ay utang na hindi madaling mabayaran, ang utang na loob. Anong aral ang mapupulot dito? Ang paghihirap ng mga White Russians sa kamay ng kanilang pamahalaan ay natapos din. Anumang kapigatian ang naidulot ng digmaan sa kanilang buhay, sa huli, nakatamo sila ng masayang karanasan mula sa isang bansang bukas palad na nagbigay ng kalayaang hindi nababayaran. Ito ang naging kwento kung paano naging bahagi ang Pilipinas sa minsang pagbangon ng mga White Russians. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ikaw, anong masasabi mo tungkol sa ginawang pagtulong ng ating bansa sa mga White Russians? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.